Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Kasalukuyan nang nakaburol ang malabi ni Joromy Rovero, ang asawa ni Andrew Schimmer sa Bulacan. Nagbahagi ng detalye sa burol ni Jo Rovero ang kanyang ina na si Ma'am Josephine de la Rosa Pinaranda para umano sa mga taong nais na masilayan sa huling pagkakataon ang kanyang anak. Ayon sa post ni Ma'am Josephine de la Rosa sa kanyang Facebook, "For those who want to view the wake of my daughter, details below are posted." Ani Josephine sa kanyang post. Maaari umanong bisitahin ng publiko ang burol ng kanyang anak sa Sanctuario de San Miguel de Marilao Poblacion, Marilao, Bulacan. Nito lamang araw ng Martes, December 20, 2022, nagpamahagi ng video si Sir Andrew Schimmer upang kumpirmahin ang pagpanaw ng kanyang fiancé na si Jo Rovero sa St. Luke's Medical Center. Ayon sa pahayag ni Sir Andrew Schimmer, nasa taping siya ng Family Feud ng GMA nang makatanggap ng tawag mula sa mga doktor ni Jo Rovero sa nasabing hospital. Dali-dali naman siyang nagtungo sa St. Luke's Medical Center at naabutan pa umanong nire-revive si Jo Rovero. Ang nakadagdag pa umano lalo sa kanilang kalungkutan ay ang kaarawan ng bunso nilang anak na si Sander sa araw naman ng pagpanaw ng ina nito. Hindi na rin inabot umano ng bunso nilang anak na buhay ang kanyang ina. Samantala, ibinahagi ni OG Diaz na una siyang tinawagan ni Andrew Schimmer matapos pumanaw si Jo Rovero. Ayon kay OG Diaz, nakausap niya si Sir Andrew Schimmer sa pamamagitan ng video call, 6 na minuto matapos pumanaw si Jo Rovero. "Ako pa ang unang tinawagan ni Andrew, 6 minutes pagkatapos ng pagpikit ng mga mata ni Jo," ani OG Diaz. Nagbahagi pa ng isang maikling video clip si OG Diaz ng kanilang pag-uusap ni Andrew Schimmer sa video call. Sa kanilang video call, makikitang lumuluha si Sir Andrew Schimmer habang kausap si OG Diaz. Gayunpaman, minabuti ni OG Diaz na wag nang ibahagi ang audio ng pag-uusap nila ni Andrew Schimmer. Samantala, nagpalabas ng mensahe ng pakikiramay si OG Diaz para kay Sir Andrew Schimmer at sa kanyang pamilya. "Mula sa amin dito sa Showbiz Update, ang aming taus-pusong pakikiramay sa kanyang pamilya at pagsaludo na rin sa kadakilaan bilang Mr. at Ama na si Andrew Schimmer," ani OG Diaz. Sa iba pang ulat, bitiranong showbiz columnist na si Christopher Min, dinipensahan si Andrew Schimmer sa mga negative comments ng vlogs niya ukol sa pagpanaw ni Jo Rovero. Ayon sa sinabi ni Christopher Min, meron daw umanong negatibong komento sa vlogs ni Andrew Schimmer tungkol sa pagpanaw ng kanyang partner. Maraming nagtatanong sa akin at marami pong parang hindi nila nagustuhan yung pagba-vlog ni Andrew na ipakita pa ang pumanaw niyang misis na nakadilat pa ang mata, ani Christopher Min. Pagkatapos ay ipinagtanggol naman ni Christopher Min si Andrew Schimmer na labis na nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na asawang si Jo Rovero. Ang punto ko naman, ang sagot ko, unawain na lang po natin si Andrew. Kasi magkakaiba naman po kasi ang ating paraan ng pamimighati pati ng pasasalamat. Yun po ay ginawa niya bilang pasasalamat sa lahat ng mga nagdasal, tumulong at talaga pong nakiisa kay Andrew sa pag-asa na gagaling ang kanyang kapartner. Hindi maintindihan ng iba nating mga kababayan na karaniwan nga naman po kasi kapag pumapanaw na ang isang tao, tinatakpan ng kumot, di ba? Yun naman po talaga ang nakasanayan natin. Tinatalukbungan na po ng kumot. Kaya lamang si Andrew dahil sa kanya sigurong kagustuhan na makita. Sabi naman niya pinakahuling sandali makita si Jo, ani Christopher Min.
Nagpaabot naman ng taus-pusong pakikiramay si Christopher Min para sa mga naulilang mahal sa buhay ni Joe Rovero. Wala na po tayong masasabi kung ang ating matining na pagdadalamhati kay Andrew, sa pamilya po ni Joe, sa kanilang mga anak at kaibigan, sa lahat po ng may iniwan ni Joe ang amin pong pakikiramay, ani Christopher Min. Narito ang buong pahayag ni Christopher Min at Romel Chica sa kanilang programang Christopher Minute. Okay, at mga kapatid, sisimulan po namin ni Romel Chica ang ating programa sa isang malungkot na balita. Tulad po ng alam na ng marami sa atin, pumanaw na po kahapon si Joe Rovero, ang live-in partner po ng kasamahan namin sa industriya na si Andrew Shimmer sa sakit na hypoxemia. Alam mo, Romel, ang dami nagtatanong, ano ba yung hypoxemia? Bakit siya nakoma? Ito daw po, ayon kay Andrew, ay nagsimula lamang sa asthma. Diba? Matinding atake po ito ng asthma na hindi po naagapan. Sabi nga niya, kahit pa isinugod na nila sa ospital, hanggang sa kinapos na ng oxygen sa utak. Ito po ang dahilan kung bakit siya na-comatose. Hypoxemia po ito. At syempre nakalulungkot po ang pangyayaring ito. Umaasa po talaga si Andrew at ang pamilya ni na Joe at ng kanilang mga kamag-anak na makaliligtas siya. Di ba? Yes, Nay. Nakita mo naman, ginawa niya talaga ang lahat-lahat. Pilit, inilaban talaga pinilit niya talaga, pinagdasal, araw-araw, updated tayo sa kanyang vlogs. Talagang wala, hindi nakakayanan talagang hanggang doon na lang. At yun ay pagkatapos po ng napakahabang panahon at alam naman po natin kung gaano kalaki ang gastusan sa ospital. St. Luke's Medical Center Global pa naman po ito na napakalaki po talaga ng bayad sa ospital. Kaya dumating na nga si Andrew hanggang sa halos ipanghingi na niya ng tulong itong pagkakasakit ni Joe. Pero talaga pong ganun sabi nga kailangan nating tanggapin ang katotohanan na kung ano po ang nakasulat, yun po ang magaganap. Kahit pa po ipinagdarasal natin si Joe ng mahabang panahon, kahit pa po lahat tayo umaasa na makaliligtas siya, hanggang doon na lamang talaga ang lahat, di ba? Kaya kaya lang maraming nagtatanong sa akin at marami pong parang hindi nila nagustuhan yung pagba-vlog ni Andrew na ipinakita pa ang pumanaw niyang misis na nakadilat pa ang mata. Ang punto ko naman, ang sagot ko, unawain na lang po natin si Andrew. Kasi magkakaiba naman po kasi ang ating paraan ng pamimighati, pati ng pasasalamat. Yun po ay ginawa niya bilang pasasalamat sa lahat ng mga nagdasal, tumulong, at talaga pong nakiisa kay Andrew sa pag-asa na gagaling ang kanyang kapartner, di ba naman? Kahit sa huling sandali, talaga ipinakita niya sa ating lahat kung ano ang itsura na ni Joe. Para, kasi hindi maintindihan ng iba nating mga kababayan na karaniwan nga naman po kasi kapag pumapanaw na ang isang tao, tinatakpan ng kumot, di ba? Yun naman po talaga ang nakasanayan natin, tinatalokbongan na po ng kumot. Kaya lamang si Andrew dahil sa kanya sigurong kagustuhan na makita sabi naman niya pinakahuling sandali, makita si Joe, di ba? Yun na ipakita po niya na medyo nakalimutan ata nilang ipikit ang mga mata kasi ginaganon yun hinahaplos pababa para hindi nakadilat, ganon. Unawain na lang po natin kasi siguro'y sobra ng nakalublob sa kalungkutan si Andrew, hindi na niya alam ang gagawin, kaya ganon ang kanyang nagawa, di ba? Yes. Wala na po tayong masasabi kundi ang ating matining na pakikidalamhati kay Andrew, sa pamilya po ni Joe, sa kanilang mga kaibigan at anak, sa lahat po ng mga iniwan ni Joe, ang amin pong pakikiramay. Sabi nga ni Tita Nena Olanday, no more pain for Joe. Rest in peace. Totoo naman. Diba? Totoo naman. Ang sakit po para sa pamilya ni Andrew ang pagkawala ni Joe, lalo at magpapasko pa. At kaarawan pa ng bunso nilang anak. Oo, yun ang nakakalungkot ng bongga.
Marichu, thank you. Totoo yan. Ang daming okasyon na dapat ay pahalagahan pero sumabay sa kabilang buhay ni Jo. Sobra pong masakit ito. Kaya intindihin na lang po natin kung ano man yung nagawa ni Andrew nang mamaya pa ang kanyang partner na si Jo. Yun po. Ang amin pong pakikiramay. To Ma'am Jo Rovero, rest in peace. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.